Si Risa, ulitin ko ha, yan ay napakahilig na kumuha ng witnesses na sapilitan. Yung kikiyan, yung napatay, unfortunately napatay yun. Kasi nga, well, talagang nangyayari, hindi ko ginajustify, masama yung nangyari kay Kian. At yun namang may kagagawa ng pagpaslang sa kanya ay nakakulong na, pinarusahan na ng batas. Hayaan na natin, naka-appeal na. Oo, yan ang sinasabi ko. Yung mga nagkakasala naman ay pinaparusahan naman ng batas. Kinuha niya yung isang witness, kapatid ba yun, kung natatandaan ko, na hindi naman pinagpahintulutan ng tatay ay menor de edad. Lumapit yan sa VACC at sa Citizens Crime Watch. Pinuntahan namin yan ni dating Congressman Jing Paras sa Senado para kunin. Pinagtaguan kami ni Rizon Tiveros. Natakot kasi eh. Kasama kasi kami si IDG noon. Opo. Biniro ko yung gwardiya. Sabi niya, Sir, saan kayo pupunta? May kasama kami si IDG. Arestuhin namin si Senador Antiveros. Natakot yata. Ayaw kami papasukin doon sa opisina. Hindi naman. Hinahanap lang ng tatay. May sulat kami sa tatay na hindi niya pinahintulutan yung anak niya na mag-testify. Kinuha ni Ontiveros. Kasama yung mga pare, yung mga paring ungas. Katulad ng si Flavio, na hindi naman pala niya alam lahat yun. Nagbigay ng listahan, 27,000 daw. Ang napatay. Hindi naman niya nakausap lahat ng pamilya ng 27,000. Sira pa ulo niya, makakausap pa ba yung 27,000 na pamilya? Yung ilan lang daw. Pero for theatrics, pang-drama, naglabas doon sa Senado ng pagkahaba-habang listahan. Anong klaseng pari yan? Hindi ba alam nila na ang pagsisinungaling, di ba? Sabi nga, may kasabihin nga, di ba? Liars go to hell. Liars go to hell. Ikaw, paring yun, nakalimutan ko pangalan eh. Mukhang ulalo eh. You can go to hell. Wala, ano ka lang. Si Risa, etong sa Farmally investigation, lumabas. Nagdemanda kami, hindi kami puro daldal lang. Yan si Risa puro daldal eh. Nagdemanda kami, dinimanda namin si Risa dahil nanunuhol siya ng mga witnesses para mag-testify falsely. Yan ang history ni Rizzo Ontiveros. Baka hindi ninyo alam. Nandiyan ang kaso sa ombudsman. Buhay na buhay. Etong si Risa, ayong sinasabi yung mga krimen ni Pastor Kibuloy, ba't hindi siya nag-file? Ba't hindi siya sumali sa prosecution? Bakit may kaso na? Di ba noon sabi niya, dapat filean yan, dapat sumarap si Pastor doon. May kaso na sa korte. Bakit sa Senado mo paharapin? Para lang pahiya. Bago nung pinaharap mo si Pangulong Duterte, nasopla ka ng nasopla, napahiya ka ngayon, daldal ka ng daldal sa social media, napakabastos, etc. Alam mo, Risa, hindi po, ganun po ang salita talaga ni Pangulong Duterte. Yung sinasabi niyang PI, expression yun eh. Hindi naman sinasabi niya kay Risa, PI mo eh. Iba naman sasabi naman, di ba, na Risa, PI mo. Hindi naman natin sasabihin, Risa, PI mo. Huwag natin sabihin, PI mo si Risa. Huwag natin mumurahin si Risa. Nasasabi yung PI, bastos yun eh. Yung PI, expression yun. Hindi ba mas bastos, Risa? Nasasabihin mo si Alice Guo and Chinese spy, wala ka namang pruweba. Sasabihin mo, corrupt yung tao, wala ka namang pruweba. Papahiya mo si Pastor Kibuloy, may kaso na sa korte. Ang gusto mo lang, wala namang legitimate legislative agenda, kundi pahiya mo lang yung tao. Hindi ba mas bastos yun? Hindi ba mas bastos yung nanunuhol ka ng mga witnesses para mag-testify falsely? Yung kapatid mismo nung sinuhulan niya, umamin, binigyan siya ng Chief of Staff ni Risa. Di ba mas bastos yun? Sinong bastos sa inyo ni Pangulong Duterte? Aminin mo na kasi, Risa, talo ka dyan, napahiya ka, kasi puro sopla inabot mo, hindi ka umubra. Basta di ba yung sinasabi niya, tinatanong niya si Harry Roque, na nagsasalita, i-interrupt niya, yun ang bastos sa Risa, no? Si Risa, ewan ko paano nananalo yun, lagi namang kulelat. Ilang talo yun, 2 talo. Pagkatapos, nanalo kulelat, na-re-elect kulelat. Ngayong pinakita na niya yung kulay na kulay niya, na kamoting kahoy na may ulalo siya, palagay ko,